we will learn tonight in Jesus' name. Amen. 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 Yun, sige po. I was preparing a series para sa atin on Romans 8:28 pero I think it would be appropriate naman na ngayon right after Resurrection Sunday, pag-uusapan naman natin ang resurrection. Meron akong shinare na preaching sa inyo nun, yung experience ko sa sa isang halaman. Meron kung sana napanood niyo yon yung video. Meron akong kaibigan, binigyan niya ako ng halaman tapos dilig-dilig naman ako. Tapos after a few weeks yung picture sa kanan, gano'n nangyari dun sa halaman, eh. And then, the same friend na nagbigay, sinabi niya sa akin, alam mo yung dinidiligan ko, may spray pa akong ganda-gandang tignan, may picture-picture pa nun. And then, namatay yung halaman. Bakit gano'n? Tapos sabi ng kaibigan ko, kasi yung ginagawa mo, dinidiligan mo yung, yung dahon. Dinidiligan mo yung dahon, pero yung ugat, hindi mo dinidiligan. There was a season in my life when I tried to revive a dying plant. Tapos yun nga, diniligan, pinaarawan, pinalitan pa yung yung lupa. Pero ano man yung ginawa ko, walang nangyari, walang nagbago. Bakit? Kasi yung problem was not around the plant, the problem was the plant itself. Pinalitan ko everything around it. Yung problem is the plant itself na wala nang natirang buhay sa kanya. And with that, na-realize ko na no amount of external adjustment can restore something that has lost life from within. Pag nawala yung buhay sa loob, mahirap i-restore. And kung minsan, gano'n yung kalagayan ng mga tao, eh, gano'n yung kalagayan natin. Not necessarily dead in faith, but something in us feels drained. We feel tired, we feel heavy. Sabi ko nga kanina, eh, yung mga nagko-cause, yung mga ugali, yung mga gano'n, nakakaano, talagang manlalambot ka, talagang made-drain ka. And last Sunday, I found myself praying from Psalm 51. Restore to me the joy of my salvation. Hindi siya nawala. Hindi nawala yung salvation, and all of us, hindi, yung mga shinare nyo kanina, hindi naman nawawala yung salvation. Pero parang, Lord, ano ba to? Parang wala ng joy. And habang pinagdadasal ko yung Psalm 51, I realize something na sometimes we do not lose our faith, but we lose our joy. Nawawala yung joy sa atin. Alam niyo yung ay siyempre alam ko naman 'to yung tuturo ko 'no. Tapos nung pinapakinggan ko kayo kanina, ano yung nakakatanggal ng ng joy mo, yun, eh, nandun pa rin yung faith. Pero parang nawawala yung joy na, well, wala naman nagsabi sa atin, eh, pero for some who experience that, they will start questioning na is it still worth being in faith? Pero para sa atin, we still believe, we still serve, we still show up. Tingnan nyo kaya nga kayo nandito ngayong gabi. Pero somewhere along the way, parang, Lord, nanahimik yung joy. Parang nawala, and then bumibigat yung puso natin, and then our soul becomes tired. And maybe nandun ka ngayon, we are not walking away from God, but we are walking weary with God. We are walking na pagod, hindi masaya, parang kulang, pero you are still walking with God. And pag tumingin ka naman sa paligid mo kasi, hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. And when you look around you, everyone, everything around you, hindi nakakatulong talaga. We see conflict dito sa bansa natin. We see conflict sa community. We see conflict in church. May instability sa economy. There is a confusion in truth. Yung brokenness even when in places
where we expect strength na akala mo 'pag nandun ka with those people, may strength sana. Pero being with them nakaka-drain, eh. And if we are honest, even within the church, we see things that burden our hearts. So, marami tayong mga dala-dala. We carry disappointments, unanswered questions, struggles, silent struggles, and sometimes may mga proverbial na sugat tayo that we do not want to know and we do not know how to talk about them. Wala tayong mapagsabihan. Yung mga ganong pagkakataon, yung question is not, did Jesus rise from the dead? Hindi naman. Hindi siya, did Jesus rise from the dead? Pero ang tanong natin is, if He does live, what does the resurrection of Jesus mean? Anong, anong, ano? Okay, sige Lord, you are risen. Solve na ako diyan. My faith is in that. Totoong-totoo yun. Pero anong ibig sabihin nun sa akin ngayon? Itong kalagayan ko ngayon, yes, you have risen, Lord. Pero what would it mean for me now? What would it mean to have a risen Savior sa buhay ko? Kaya nga yung topic natin, because He lives, living from the power of the resurrection. Scripture tells us that there is power of the resurrection. There is power in the resurrection. Uh, kung maalala nyo, Holy Week 1 year ago, yun yung naging topic natin for 5 weeks yun, yung power of the resurrection. Kasi meron siyang power. Kung yung resurrection is only something that happened in the past, then nagiging historical event siya na we celebrate once a year. 'Di ba? Kung ano, eh, parang 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 ipagdiriwang mo lang, parang Independence Day, parang gano'n. Pero if the resurrection is a present reality, hindi ito historical lang. Pero kung ano yung nangyari noon, it is still present and real today, then it becomes a power that we can live from every day. Makakahugot tayo ng something from that resurrection even up to today because it is a reality up to today. Ginawa kong contrast kanina yung Independence Day. Bakit? Kasi it should be a present reality pero marami kasi things have happened, things are happening na parang hindi tayo malaya. Parang hindi tayo malaya, let alone yung mga isla natin, eh, may sumasakop, eh. Tapos meron namang gustong ipasakop, ay naku, na parang gano'n. Pero what I'm saying, yung resurrection of Jesus Christ is not just a historical event. It is a present reality up to today. And dahil present reality siya ngayon, we can live from the power of the resurrection today. At yun yung gusto kong makita natin, hopefully, tonight. The resurrection of Jesus is not just proof that Jesus lives. It is the reason we can live. And I believe na ito ay hindi lang isang message tonight that we need to understand. This is a truth that some of us, all of us need to return to, including myself. Kung babalikan ko yung mga pinagdaanan namin ni Tita Do, pinagdadaanan namin, we really need resurrection power. So yung tanong natin, ano ngayon kung na-resurrect si Jesus, what is it to me? Unang-una, the resurrection declares Jesus is Lord. And I will explain that later. Pakibasa lang po, Romans 1 verse 4. Please. Romans 1:4, and was appointed to be the powerful Son of God according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. Romans 1 verse 4. Resurrection, sinasabi nga natin ito ay
proof that He is God, and ito, it declares that Jesus is Lord. He has power. He has power even over death. Ano yun sa atin ngayon? Kasi, sabi mo nga kanina, kung tumingin ka sa paligid mo, we live in a world with competing voices, competing authorities, shifting authority, and yung mga tao around us, even ourselves, we are constantly asking, sino ngayon susundin natin? Manood ka kaya ng TV? Manood ka ng TV, yung mga nagdedebate doon. Malilito ka kung sino yung susundan mo. Sino yung susundan mo and who really has the right to lead. Sino kaya yun? And yung resurrection of Jesus will answer that question with finality. It is not man who is declaring Jesus, hindi po. Pero it is God declaring Jesus based dito sa scripture natin. Yung resurrection, hindi tao ang nagsasabi na Panginoon si Jesus. Pero yung resurrection, yung Panginoong Ama ang nagde-declare na Panginoon ang aking anak. It is not just a miracle, though it is not just a miracle, pero it is God's declaration. Si Jesus Christ, the one who rose from the dead, is not merely a teacher or prophet, pero He is Lord over all. Yung resurrection will settle the issue of authority once and for all. Ang daming mga tao na mabigyan mo lang ng konting authority, aba, Diyos na ang tingin nila sa sarili nila. Yung resurrection will settle the issue. Si Jesus ang authority. The cross looked like defeat, pero yung resurrection is divine vindication. The resurrection is God's declaration. Hindi ito opinion ng tao. Pero if Jesus is truly Lord, then that leads to the next question. Kung Panginoon siya, sige, Panginoon siya, ganito yung kalagayan ko, nag-resurrect ka, naniniwala ako, faith ko nandyan, pero ganito yung kalagayan ko. So yung next na tanong natin, you have resurrected, you are Lord, yes, pero mapagkakatiwalaan ba talaga kita para sa aking kinabukasan? Can I trust you dito sa mga pinagdadaanan ko? Next point natin, the resurrection gives us living hope. Makibasa po 1 Peter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of his great mercy, he has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1 Peter 1:3. Thank you, Anne. Has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Nag-connect ang being born again and living hope dito. Bakit? Kasi many of us today, we are struggling with fear, with uncertainty, with disappointment, you name it, marami tayong mga struggle, yung mga struggle na tinatago nga natin, nang nakakaalam, ikaw lang at si God, yung depth ng struggle na yun. And yes, there is hope, pero it feels fragile. Parang madaling mabasag, madaling mawala. It is easily shaken by circumstances. Pag meron nang nangyari, wala na yung hope mo. Pag may nagsalita na, wala na yung hope mo. Pag may nakita mong pangalang yung tao kung paano umastay, nawala na yung hope mo. And you lose your hope when what you expect hindi nangyayari. Pero yung resurrection introduces a new kind of hope. Yung hope that is alive. It is unshaken. It is enduring, living hope. Sabi nga sa Bible, hindi ito yung fragile kind of hope na madaling mabasag, hindi ito temporary, hindi ito dependent on people or systems. Man cannot even define that hope. Si God lang. May ilaw. So, even when people fail, even when expectations collapse, si Jesus matatag pa rin siya. He will always remain. It is not rooted in what we see. Hindi po nagdi-depend sa mga nakikita natin,
but in what Jesus has already done. And sabi nga natin, because Jesus lives, yung hope natin hindi temporary. Hindi lang siya historical event, pero present reality siya. So ibig sabihin yung hope na binigay niya noon, hope pa rin na binibigay niya ngayon. Yung hope natin hindi siya temporary. It is secure, living, and anchored beyond this world. Our hope is not based on outcomes, but on a person who conquered death. The next time na we are hoping for something, always remember, yung hope natin ay hindi based dun sa outcome na sinasabi natin, but it is based on a person who conquered death. Ito nga yung sabi natin, si kayong nagsabi kanina, pero ito yung sinabi ni Lord. Ganito yung nangyayari, pero ito yung sinabi ni Lord. Pero ito yung promise ni Lord sa akin. So it is based on a person. Hindi dun sa outcomes. Because Jesus walked out of the grave, our hope will not stay buried. Living hope. Sabi nga dun sa scripture natin, active, breathing, enduring, hindi siya dependent on leadership, on circumstances, on systems, hindi po. And even when what we see in people will disappoint us, kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, it will secure us. Isipin natin yung isang tinako sa krus na matay, nilibing, pero bumangon mula sa kamatayan. Then that will give us so much security. Hope is alive because Jesus is alive. Pero yung resurrection is not only something we look to. Hindi siya something na okay, sige, resurrection, we have hope, living hope and everything. Pero it is not something that we look to na babalikan mo pag may pangangailangan ka, hindi po, pero yung resurrection is something that we live from. Doon natin nahuhugot ang buhay natin. The resurrection releases power for daily living. Ayan, pakibasa na po, Philippians 3:10. Philippians 3:10. My goal is to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Philippians 3:10. Thank you, Ma'am Pe. Philippians 3:10, my goal is to know Him and the power of His resurrection, the fellowship of His suffering. Pag tinuloy po yan, ito yung everyday hope. There are moments when following Jesus feels heavy. Hindi naman madali palagi eh. Bakit? When obedience becomes costly. Pag yung ministry, draining na siya. When standing firm ay nakakalungkot, parang ikaw lang. Or when perseverance is difficult. We may believe in the resurrection. Oo, sige, nandun na yung faith ko. Pero we still feel weak in the present. Pero yung resurrection is not something to remember. It is a power to experience. The power of His resurrection. Hindi siya fact lang, hindi siya truth lang, pero dito sa scripture, it is power of the resurrection. Sabi niya, there is power. So when there is power, you have to experience that power. So yung faith natin goes beyond an event, it goes beyond hope now, nagiging power na siya. The same power that raised Jesus from the dead. We have heard this before. The same power that raised Jesus from the dead, it is still at work within us. It is enabling us to endure. It lets us remain faithful and to stand firm even in the difficult seasons sa buhay po natin. May power ang resurrection and it is worth for us to pray for that power. Na Lord, bigay mo sa akin, hinihingi ko yung power of your resurrection to go through this yung pinagdadaanan kong ito. Maraming mga tao na akala nila so powerful sila, but nothing can be more powerful than your resurrection. The resurrection is not only an event, it is an ongoing power source.
Ito yung power that will strengthen weary hearts. It will enable quiet faithfulness. It will sustain us in difficult environments. Sometimes the greatest display of resurrection power is not miracles. It is staying faithful when everything in you wants to give up. Nag-uusapan natin ang resurrection power. Ayan po. Yung nagiging matatag ka when you do not give up. Dun natin hinihingi, dun at work yung resurrection power ni Jesus, ng Panginoon sa atin. Resurrection power is seen in those who remain. O yun po yung resurrection. Anyway, yung Bible study natin is up to this point. Pero meron lang akong gustong i-address before we go dun sa dun sa mga breakout rooms natin. Yung term na Easter. Okay. Pag ginamit yung Easter, is Easter biblical? Tapos ang sinasabi ng marami ay may pagan origins and everything. Yung yung Easter. Maraming yung God na Uwestre, ganon, yung mga Ang dami. Ang tanong, at gusto kong sagutin natin, yung tanong, ginamit ba yung word na Easter sa Bible? Para sa akin, Pastor, parang hindi ho ata ginamit yun kundi word na resurrection Mhm. yung nag-appear po sa Bible. Resurrection. Thank you. Yun. Thank you, Ma'am Pei. Ma'am Pei, pakibasa po. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to guard him, intending after Easter to bring him forth to the people. Ay, meron pala. Meron po. Nag-iisa lang, Ma'am Pei. Hindi, may point lang dyan. I'm not here na hindi ko naman sinasabing mali kayo. Pero, yung Easter, na translate nila Easter into English, yan yung word na Passover. Yan po yung word na Passover. So, in recent years, marami pong question, biblical ba yung Easter? Okay lang ba na gamitin? Or, meron bang origins yan outside scripture na nag-cause ng so much confusion sa mga believers? So bago po tayo mag-conclude, mahalaga siguro to address this clearly and biblically. Not to create division, pero ipapaliwanag ko lang, not to create division, but to bring understanding. Bakit? Ultimately, yung issue is not about a word that we use, pero it is about the Jesus that we proclaim and the truth we stand on. Yung iba, Easter. Yung iba, Resurrection Sunday. Yung iba, pagpipilitan nila yan, it should be Easter. Hindi yan, it should be Resurrection Sunday, hindi Easter. Pero kung titignan natin, Tozer yata yun, si A.W. Tozer, meron siyang quote, i-share ko mamaya. Meron siyang quote, ginamit niya Easter. David Jeremiah, ginamit niya Easter. Kung kilala niyo si Pastor Robert Hearn, Easter ginamit niya. So anong ibig sabihin nun? Yung Bible is, it does not command a celebration called Easter. Hindi po. Pero yung early church, nag-focus sila sa death of Jesus and His resurrection. Anong ibig sabihin nun? Biblically, yung event is tied to Passover. Ito nga, Paska, nakalagay sa screen natin. So, ginamit man nila yung word na yan, yung focus is the death and resurrection of Jesus Christ. Kasi, if we are really very, very strict dun sa mga pagan origins ng mga sineselebrate natin, wag na tayong mag-celebrate ng Christmas. Wag na tayong mag-tithe. Hindi na po. Wala nang offering kung ganun tayo kahigpit. Pero hindi yun. Kaya nga ito, pinapaliwanag ko lang. So yung focus nila, ginamit man nila yung time ng Easter, tapos meron mang naka-connect na pagan celebration dyan. Pero yung focus ng mga tao noon, though they were using Easter, they were still referring dun sa death and resurrection of Jesus Christ. So,
Yung Easter siguro meron siyang limited cultural roots, pero yung connection is not strong, it is not even central. So, dun sa translation na nasa screen natin, ginamit niya ang Easter because of English usage at that time. At that time, remember ang King James 1611 na sinulat yan. So, yun yung term na ginamit nila na hindi dahil patungkol ito sa pagan theology. Hindi siya. Resurrection did not come from paganism. It is fulfilled Passover. Ginamit man nila yung Easter, galing man sa Western, pero it is talking about Passover. Yung word may have a cultural history, but yung truth it points to is eternally biblical. Maraming hindi na wag nating isa-isahin, pero maraming ganyan sa Bible na gumamit sila ng akala nila pagan term pero they were referring to something biblical. Maraming believers, they prefer Easter Sunday. Walang problema po yun. Yung iba gagamitin nila Easter. Okay lang. What matters ay hindi yung term but the truth that Jesus is risen. Language will carry history. Yung gamit ng isang word in this historical era will be different pagdating dun in another era. Ganun po yun. Holocaust was used before yung Holocaust ng World War II. Pero pag sinabi natin ngayon ang Holocaust, we always refer to World War II. Parang ganun. So, language carries history but meaning is defined by how it is used. Kung paano ginamit yung word. The question is not where a word came from, but what you mean when you say it, yung word. So, pag sinabi nating Easter, we are not pointing to a pagan goddess. We are declaring that Jesus Christ is risen. Yun po. So, yung issue ay hindi yung word na ginagamit. The issue is yung Jesus na wino-worship natin. Easter is a cultural English term. Resurrection Sunday, biblically precise. Pero, Easter, resurrection, yung words na yan, they will not save. Si Jesus lang ang nagsisave sa atin. Yung Bible, it does not command us to celebrate a word. It calls us to proclaim a risen Savior. The resurrection is not just something we celebrate. It is the reality we live from. Parang yung example ko lang, nung mga bata tayo, let's say 1980s and earlier. Pag sinabi mong web, anong naiisip natin? Pag sinabi nating web noon, naisip natin gagamba. Pero ngayon, pag sinabi mong web, anong naintindihan natin? Internet. Ang layo, di ba? Ang layo. Pero, yun nga yung sinabi ko kanina, kung paano mo ginamit and in what cultural era you're using it, yun yung magbibigay ng meaning, magde-determine yung meaning ng word na yun. Ganon po yun. Anyway, in-explain ko lang. Yan po yung mga pinag-usapan natin. Resurrection declares Jesus. Kasi nga yung tanong natin kanina, okay na Lord, sige, resurrected ka, nandun na yung faith ko. Ano ngayon yun sa buhay ko? Ganito yung kalagayan ng buhay ko. Ayan. The resurrection declares Jesus is Lord. The resurrection gives us living hope and the resurrection releases power for daily living. Isa lang yung pag-uusapan, in what specific area of your life right now do you need to stop relying on your own strength and begin living from the power of Jesus' resurrection? As which part of our Bible study had the deepest impact on you? Paki-picture na lang po, hindi ko nabigyan si tita doon ng copy. Sige, padala ko. Padala ko. Nakuha mo na? Ito na po yung 20 minutes ninyo. Thank you. I hope it was worth your time tonight. Sana marami tayong natutunan. Anyway, di ba sinimulan ko kanina dun sa halaman na dinidiligan ko lang yung dahon. It is worth for us to think now, ano yung nadidiligan sa buhay natin. Nung pinag-usapan ko yung yung halaman, no matter what I did externally, walang nagbago eh. Natuluyan nga yung halaman eh. Kasi
hindi niya kailangan yung dilig sa dahon, although it might look like, pero ang kailangan niya buhay. It needed life. Kaya nga yung sinabi ni David, "Restore to me the joy of your salvation." Yung joy was made possible because Jesus did not stay in the grave. It is possible for us. And yung joy na meron tayo ngayon, hindi ito circumstantial joy, pero ito ay joy na binayaran ni Jesus. We can have that joy today because Jesus paid for it. And dito natin i-address din na wag nating tanggalin, wag nating ipagkait yung joy sa ibang tao. Kasi pag pinagkait natin 'yon, then we are nullifying what Jesus has done. Meron yung mga tao na hindi mo alam kung dala ng inggit, dala ng sama ng loob, and then they start depriving people, and then they start na yung isasantabi nila yung mga tao na para when you deprive people of joy that is from God, then you are nullifying yung resurrection ni Jesus. Ano ka pa man, ano man yung posisyon na hawak mo, huwag po natin gawin yon. Maybe today, yung sinabi ko na yung joy was made possible because of what Jesus did, na He did not stay in the grave, bumangon po siya. And maybe today, that is what some of us need. Baka yun yung kailangan natin. Hindi siya more effort, hindi siya more pressure, hindi siya more na nagkukunwari ka, pero ang kailangan natin ay buhay. We need life. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung pinagdadaanan mo na sobrang bigat, sobrang sakit, kayo lang ni Lord ang may alam. Pero, bakit kaya pinayagan ni Lord na marinig mo yung message na to ngayong gabi? Bakit? Kasi He lives. Because Jesus lives. And your joy can be restored. Maibabalik po yan. Your strength can be renewed and your faith can stand again. Because He lives. Sabi nga natin, yung hope natin ay buhay. Yung strength natin is available and yung faithfulness natin sa Panginoon, it is not in vain. Na even through lahat ng pinagdadaanan natin, we remain with God, and ibig sabihin the faithfulness that you give God, although ini-ignore ng tao, although binabaliwala ng tao, although walang kwenta sa tao yung faithfulness na binibigay mo, yung faithfulness na yon sa Panginoon nakikita niya, and it is not in vain. He will meet you there. He will meet you there. Bakit? Kasi the Lord lives. And because He lives, we can stand, we can endure, we can remain faithful. The same power that raised Jesus from the dead, it is available for us today to restore the joy of our salvation. Amen. Amen. Because He lives.